Ngayong mahal na araw, silipin natin ang buhay at pananampalataya sa likod ng tradisyong penitensya na patuloy na isinasagawa ng mga Pilipino. Pero bago yan, panoorin natin to. Tuwing Semana Santa, muling isinasabuhay ng ilang Pilipino ang tradisyong penitensya, isang matinding pagsisisi at debosyon sa Diyos. Sa mga lansangan ng ilang bayan, makikita ang mga debotong nakayapak, may pasa na krus o kaya't hinahampas ang sariling likod bilang bahagi ng kanilang panata. Ang penitensya ay isang personal na sakripisyo, madalas bilang pasasalamat, paghingi ng kapatawaran o panalangin para sa ating mga mahal sa buhay. Sa kabila ng pagbabago ng panahon, nananatiling mahalaga ang diwa ng penitensya, ang tapat na pagbabalik loob sa Diyos at taos-pusong pagsisisi. At kaugnay niyan upang alamin ang mga paghahanda at debosyon ng Samahang Penitensya ng Mandalenyo ngayong mahal na araw, ay silipin na natin yan dito sa Rise and Shine, Pilipinas. At ngayon po ay makausap po natin ang namamanata na si Christopher Reyes, gayon din ang coordinator ng samahan na si Jaime de la Cruz. Magandang umaga po and welcome dito sa Rise and Shine, Pilipinas. Gandang umaga din po. Good morning po. Opo, good morning. Sir Jaime, matanong ko po, paano nyo po pinaghahandaan itong ng inyong samahan, yung taunang penitensya mula sa pagpaplano hanggang sa araw po ng penitensya? Pagpasok po siya ng February, minimitin na po namin yung bawat grupo na magpipinitensya para sa mahaba yung preparasyon paghahanda nito kasi hindi po biro basta-basta yung gagawin ng pamamanata. 2 araw po kasi Thursday and Friday po siya. Kaya pagdating po ng February, ayusin na po namin lahat para pagdating po ng Holy Week, planado na po lahat, wala na pong tagabal na gagawin. Okay. Punta naman tayo kay Christopher, no? Gaano na po kayo katagal na mamanata at paano nagsimula ang panata ninyo? Good morning. Di bali, I'm third generation na po ako na penitente. So, yung naghahampas. So, di bali, for this year, 25 years na ako naghahampas. 25 years? Anong ibig sabihin sa mga namamanata ng third generation? Di bali, parang salin-salin lang. So, from my tito to my cousin, tapos ako na ngayon ang gumaganap. Kumbaga, parang sa amin kasi parang sa buong 25 years, parang salin-salin na lang din yun eh. Yung panata tradisyon na yan eh, ng penitente. Chris, I wanna know din, no? Anong pakiramdam mo tuwing ginagawa mo yung penitensya? Siyempre, bukod sa, of course, may physical discomfort. Pero yung emotional ba? Anong pakiramdam mo? And may specific ka bang hinihiling sa Panginoon? Kaya mo ito ginagawa taon-taon? Meron malaking ano sa akin kasi kumbaga dapat pagka naghahampas ka o isa kang penitente, dapat mentally, physically, spiritually, ready yung katawan mo. Kasi sa ganitong, parang sa ganitong tradisyon, hindi kasi basta-basta. Kumbaga yung paghiling mo, kaya yan may mga panaklob ma'am, nakatakip po yan. Kumbaga parang yan yung one-on-one na pag-uusap mo between sa'yo at saka sa itaas. Kung ano man yung hinihiling mo, dinadaing mo. Kumbaga, totally yan. Kahit umiyak ka o iparinig mo sa kanila kung ano man ang dinadasal mo, wala silang ron. Labas sila ron sa boundary mo dahil unang-una. Kaya nakatakip yung mukha mo. Yung ginagawa ni Christopher, hindi biro yan. Kasama ang kanyang mga namamanata, no? At syempre, andyan ang mga coordinators, gaya ni Jaime. Jaime, paano nasisiguro na ligtas at maayos yung dali ng penitensya? Lalo't maraming mga taong sumasali dito. At maging sa mga namamanata, marami dun, nantitrip lang din. Hindi, ganito po siya. By grupo ko, kinakausap po namin sa by mga presidente para po ma-manage mo namin sa dami po kasi mo nasa
po kasi nagpipinitensya rito, kung kami lang po magmamalas, hindi po talaga namin kakayanin. Kaya po ginagawa namin, kinakausap namin ba yung grupo, tsaka binibigyan po namin sila ng oras kung anong oras sila magsisimula para hindi po sila magpagtabay-tabay. Tsaka magsama-sama sa isang stasyon or pabasa. Okay. Para maluwag pa rin po yung mga pinitensya po. At yung mga nakahanda rin po, medical rescue rin po. Kung sakaling may mahilo, may mag-collapse po, may nakahanda po. Ngayon, no, yung ganitong penitensya, kumbaga mga piling lugar na lang, no, yung probinsya, yung gumagawa pa nito, kumbaga aktibo pa, no. I wanna know naman, Chris, anong mensahe mo sa ating mga kababayan, no, or anong masasabi mo sa ating mga kababayan na, kumbaga, itong hindi naniniwala sa ganitong uri ng pananampalataya? Siguro, kumbaga parang sa niyakap na namin yung kultura at tradisyon na to matagal na. So dun sa mga parang hindi pa rin naniniwala para sa amin, kumbaga yung pagrespeto lang din. Hindi naman din totally tuwing Semana Santa, tsaka lang po ako humihiling ng kapatawaran sa kanya o kung anong mga kahilingan meron ako. Meron din since sa sarili namin na kaya namin ginagawa to ay para hindi naman totally salungatin kung ano naman ang sinasabi ng simbahang Katoliko patungkol dito. Alright, on that note, Kumbaga, para sa amin, kumbaga, sagrado pa rin namin na inaalala to yung Semana Santa. Kumbaga parang sa kaunting oras na inalaan mo, na nagsisi ka, kung malaking pakiramdam yung para sa akin. Yun yung parang pinaka-sense nun kung tuwing gumaganap ito, taon-taon ng Semana Santa. Di biro yan, ha? Kaya sa ating mga kababayan po na nakasaksi ng ganyan, ay syempre tayo po ay magnilay-nilay. At wag po natin hayaan na mawala yung mga gantong klaseng mga tradisyon at kultura na meron sa ating mga Pilipinas na talaga mas nagpapalapit pa sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong umaga, Christopher Reyes and Jaime de la Cruz. Thank you. Maraming salamat din.